Oras sa buong kapuluan, 2:30 bakalipas ang alas 11 ng gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Kaugnay ng pagdiriwang ng National Women's Month ay pinamamadali ni House Majority Leader Erwin Tulfo sa PhilHealth Insurance Corporation o PhilHealth ang pagbibigay ng libreng mammogram, ultrasound at iba pang test para sa mga kababaihan. Sa pagdinig ng House Committee on Ways and Means, Committee on Senior Citizens at Special Committee on Persons with Disabilities ukol sa pagbibigay ng diskwento at mga benepisyo sa mga senior citizen at PWDs, iginiit ni Tulfo na dapat ding bigyan ng libreng benepisyo sa mga medical examinations ang mga kababaihan na mga miyembro. Giniit pa ni Tulfo na ito rin ang kahilingan ni Representative Yeda Marie Romualdez ng Tingoog Party List base sa kanilang mga pagpupulong. Base sa statistics, noong August 2023, umabot sa mahigit 86,000 ang mga may cancer sa Pilipinas. Sa naturang bilang, abot sa mahigit 27,000 dito ang breast cancer ang inyulat kada taon. Lumabas din na mahigit 9,000 Filipino women's na ang nasasawi sa breast cancer o pangatlo sa nakamamatay na uri ng cancer sa mga kababaihan. Tugon naman ni PhilHealth Regional Office NCR Vice President Bernadette Lico na ginagawa na nila ng paraan ng kahilingan ni Congressman Tulfo, pero giti Tulfo dapat itong madalain ng PhilHealth. Samantala, muling nakakaranas ng pisikal na harassment ang mga barko ng Pilipinas sa China Coast Guard sa panibagong resupply mission sa Ayungin Shoal kanina umaga. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, tinamaan ng water canyon ang isa sa dalawang supply boat ng Armed Forces of the Philippines na Unazay May 4. Kabilang dito, sinabi ni Trinidad na mission accomplished pa rin ang operasyon dahil nakarating ang isa sa pang-supply boat ng Unasay May 1 sa BRP Sierra Madre. Sa hiwalay namang pahayag, inyulat ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na nakasagian ng BRP Sidangan ang isa ring barko ng China matapos sumanong dangerous maneuver sa Ayungin Shoal. Itinalaga bilang Green Cups ang 166 na miyembro ng Quezon City Police District Police Age at Deputized Volunteers ngayong araw. Bahagi ito ng paglulunsad ng QCPD at QCLG ng Project Green Camp na layong alagaan ang kalikasan. Ayon kay QCPD Director Police General Red Maranan, gagawin nilang role model ang Camp Karingal sa pagiging environmentally friendly at gumagamit ng green energy. Ibinida rin ni Maranan na gumagamit na ang Camp Karingal ng 16 na police station sa buong siyudad ng 526 na solar lights. Mula sa DZRH News Center, ako naman, Andy Verde, patuloy sa pagbabalita, tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Hating gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito.
Bumilis ang inflation rate o paggalaw sa presyo ng mga bilihin para sa buwan ng Pebrero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala sa 3.4% ang inflation rate noong nakaraang buwan, mas mabilis sa 2.8% na datos noong Enero. Paliwanag ni National Statistician Dennis Mapa, ang pagbilis ng inflation rate noong Pebrero ay bunsod ng mabilis na pagtaas sa presyo ng pagkain, transport at utilities. Dahil dito, binasag na rin ng Pebrero ang sunod-sunod na sanang pagbagal ng inflation rate na nagsimula noong Oktubre ng nakalipas na taon. Bagamat bumilis, pasok pa rin target range ng gobyerno ang inflation noong Pebrero sa pagitan ng 2.2 hanggang 4%. Samantala, pinawalang bisa ng Korte Suprema ang mga ordinansa ng mga lungsod sa Metro Manila ukol sa pag-i-issue ng traffic violation receipt sa mga pasaway na motorista. Sa 41 pahinang desisyon ng Supreme Court, invalid ang mga nasabing traffic ordinance sa ilalim ng Republic Act 7924 kung saan ang MMDA lamang ang may kapangyarihang magbalangkas ng palisiya tungkol sa trapiko sa NCR. Tinutukoy dito ng SC ang Section 5 ng batas ukol sa MMDA na may kapangyarihang maglagay ng single ticketing system, magsuspindi ng mga lisensya, magpatupad ng traffic rules and regulations. Kaugnay nito, nagpalabas na rin ng permanent injunction ang Korte Suprema na nagbabawal sa 17 lungsod at bayan sa Metro Manila na mag-issue ng traffic violation receipts sa mga pasaway na driver maliban sa MMDA. Mula sa DZRH News Center, ako naman Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Buong karangalang inihahandog ng MBC, ang Manila Broadcasting Company. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Suportado pa rin ng mayorya ng mga senador ang liderato ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Sa kabila ito ng umano'y kudeta para palitan siya bilang Pangulo ng Senado. Base sa pinaikot na statement of support, 14 na senador ang pumirma bilang suporta kay Zubiri. Kabilang dito sina Loren Legarda, Joel Villanueva, Sani Angara, Sherwin Gatchalian, Lito Lapid, JB Ejercito, Grace Po, Nancy Binay, Rapi Tulpo, Mark Villar, Ronald De La Rosa, Francis Tolentino, Christopher Bongo. Una nang itinanggi ni Senator Sani Angara na isa siya sa posibleng pumalit kay Zubiri. Kasama rin sa laging nababanggit na papalit kay Zubiri si Senator Jingo Estrada na mariin naman niyang itinanggi ng senador. Samantala, higit na 900,000 na ang bilang ng mga bagong botante mula ng buksan ng Commission on Election ang registration para sa 2025 midterm elections. Sa datos ng COMELEC, pinakamaraming nagparehistro sa Region 4A na may 165,702 na sinundan naman ng National Capital Region na may 140,639 na bagong botante. Pinakamababa bilang naman sa lahat ng rehiyon ang Cordillera Administrative Region kung saan 10,336 pa lamang ang mga nagpaparehistro. Nanawagan ng COMELEC sa publiko na huwag nang antayin pang September 30 bago magparehistro dahil
wala anya silang balak na i-extend ito. Mula sa DZRH News Center, ako naman, Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. RH